Mga katambay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po ay kalagayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan na po natin ito mga katambay. Bilis, umpisa na po natin. Komentuhan po natin itong matindi pong batikos. Mga katambay, batikos na may katotohanan po ang ginawa po ng Vice President. Doon po mismo sa distrito po sa Batangas ng isa pong congressman na isa po sa nagpa-impeach sa Vice President sa House of Representatives. Yung talagang grabe po itong bumanat nung panahon po na wala pang kampanyahan. At ito pala may utang. May utang po sa law firm ng Vice President sa kanya pong asawa sa kanilang business na law firm. Ito po yung napakalaki pala ng utang nito mga tambay. At grabe po ito. Ito po yung sinasabi po ng ating mga kababayan na ito daw po ay grabe para daw po ito di umano inahing buhaya daw po ito mga tambay. Inahing buhaya daw po di umano itong congresswoman na ito. Pakinggan po natin mga tambay at komentuhan po natin. Scientific name, Crocodilus animalus yawaus. Na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam ko ang paggamit din ako. Dumaan din ako sa practice. Hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin yan, ito attorney, meron akong konti. Ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namigay na. Magbayad ka naman muna ng utang mo. Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years na maganda ng track record naging
ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan po mga tambay, ang matindi pong banat ng isang Vice President, mga katambay, sa isa pong kongresista na si Luistro, mga tambay. Napakarami po palang sabit ito. May problema na yung asawa, rape case, at may problema pa mga tambay sa utang. Estapador daw po. Ano po ibig sabihin ng Vice President? Hindi po nagbabayad ng utang, pero kung magpamigay daw po ng pera, ay para daw pong pare. You know, nanay na, pari pa. Kasi nagmamano, tapos ibe-bless mo para kang pare. Ito po yun. May pruweba naman po akong Vice President, mga tambay. May pruweba naman po. Ito na yung pruweba ng Vice President na talagang maraming pera, hindi nagbabayad ng utang. And let me give one point. Ang trabaho ng Congresswoman ay hindi ang pagpapailaw. Ang trabaho ng Congresswoman, magsasahan ng batas, magpagtibay, magpagpaling laktan, kagaya ng nakapanood ng artists doon sa TV. Tama! And let me give one point. Ang trabaho ng Congresswoman ay hindi Grabe po pera, no? Mukhang sako-sako yata dalang pera. Grabe, no? Pera niya kaya yon. Pero estapador daw po. Maraming umiutang daw po. At ito naman po, mga tamay, bigla pong bumait. Napakatapang po nito. Noong panahon po na walang kampanyahan, talagang kumbirahin po nito ang Vice President. Diba? Sa Kongreso, lalo nung panahon po ng Quadcom, di ba? Quadcom, grabe po ito. Pero ngayon po, ang bait po ngayon, bumait po ngayon at nagpaliwanag po. Ito po, kalat na kalat po sa social media, mga tambay. Bigla pong bumait ang sinasabi pong inahin daw po di umano, ang inahing buhaya daw po di umano dahil napakaraming pere. Ito po, pakinggan po natin. Nais ko lamang pong magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang sorry. Yan mga tambay, napakabait po. Sobrang bait na po mga tambay. Talagang nakita po natin. Appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan
kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Po mga tambay. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon. Ayan po mga tambay. Obligasyon ko po. Sumagot na po siya. Talagang sa kanya pong sagot ay wala po pagkakautang. Ka ba, no? Rap? Magunta mo, Ranks. Yan po mga tambay. Ang sagot po ng congressman po ng Batangas mga tambay. I think 2nd district po ng Batangas. Yan po mga tambay. Wala raw po pagkakautang dahil naghahanap po ng resibo. At fabricated lang daw po yung kaso ng rape ng kanyang asawa mga tambay. Okay, ganun po talaga mga politiko. Parang walang iniwan po yan doon sa anak po na isang DOJ. Di ba? Nung na-deliveran ng mga high-grade na damo, na pinagbabawal na damo, galing na ibang bansa, United States of America yung damo. At bigla po ito nahuli ng PIDEA. Di ba? Tapos, bumilang lang po ng araw, linggo, buwan, absuelto na po. Dahil fabricated din lang daw po ang kaso ng anak ng DOJ Secretary. Kaya ganun din po mangyayari dahil nga po, congressman yata ang isang asawa na si Luistro, mga tambay. At yung kanyang asawa ay nasangkot sa rape case. At sinasabi ng Vice President na ang kanyang asawa, ang law firm o business po nila na law firm ay nagamit po ng pamilya ng Luistro, mga tambay. At 8 milyon po yata yan eh. Siguro nagka-interest na kaya naging 9 million na po. At gugustuhin ba naman ng taga Batangas yung sinasabi na hindi raw po buhaya. Ayon po kasi kay Congressman Luistro hindi kay Congresswoman. Ayon po kay Congressman Luistro, hindi raw po siya buhaya. Mga kababayan, hindi po. Siya daw po yung naglilingkod ng tapat. Kaya po nakita nga po natin na kumalat po sa buong mundo. Kumalat po sa social media na talaga po yung trabaho daw po ng mga buhaya ay nakita daw po sa kanya di umano. Nakita niyo po kung magpamigay ng pera. Mga kababayan, grabe. Talagang may kaso po ito Iniimbestigahan po ito sa ombudsman. Di ba? Ito po, si Congressman Luistro po sa vote buying po. Iniimbestigahan po ito sa ombudsman. Marami po yan. Marami pong, pati po yung tumatakbong mayor yata ng Marikina, si Kimbo. Saka yung asawa po yata ni Kimbo ay mga iniimbestigahan po sa ombudsman yan. Ganon din po yung artista po. Yung artista po na si Fernandez ay ganon din po. Meron din po mga kaso yan na iniimbestigahan din po ng ombudsman, mga tambay. Mga vote buying. Kasama po itong congressman na matino. Matino po ito. Kaya yung sinasabi ng Vice President ang Vice President walang itinatago. Wala po siya itinatago Malinis po ang kanyang trabaho. Nakita niyo po? Meron po ba ang Vice President kamukha po ng video nito? Kamukha po ng video na lumalabas, kumakalat, vote buying. Meron po ba ganyan ang Vice President? Kamukha po ng tinatrabaho nila. Dahil mismo yung sinasabi ng Vice President, ginawa nilang legal vote buying ang pera natin. Saan po nila dinala? Para maging legal daw po ang vote buying. Magamit po ng mga politiko katulad po na sinasabing buhaya. Ang inahing buhaya daw po, di umano. Itong inahing buhaya, di umano. Inahin. Grabe po ang pera. Saan po nila kinuha ito, di umano? Sige. Di po ba? Dinala daw po nila para maging legal ang korupsyon. Saan? Sa mga ayuda, IX, Tupad, AKAP. Di ba? Gamit po ang DSWD. Di po ba? Yun ang sinasabi ng Vice President Di po ba? Kitang-kita naman po na ating mga mata. At kitang-kita po natin sa buong Pilipinas ang ginagawa po nila. Gamit po ang mga ayuda. Gamit ng mga politiko. Di po ba? Mga congressman ang may dala-dala po ng pera ng taxpayer. Pera natin, dala-dala nila, pinamimigay. Gamit po ang sinasabing legal na korupsyon, legal na ayuda, ayon sa Vice President. Gugustuhin po ba natin na itong mga tao na ito makabalik na naman, na sanay po yata sa pagnanakaw? Di umano? Di po ba mga kababayan? Nakita nyo po, ang Vice President, organic na organic ang kanyang pangampanya. Walang kadala-dala.
walang dalang donasyon, walang dalang ayuda. Ang dala niya po ay totoo na paglilingkod sa taong bayan. Paglilingkod ang dala-dala niya, serbisyo. Hindi katulad nitong mga inahing buhaya at mga barakong buhaya at mga ulupong. Di ba? Di umano. Ano po dala-dala sa atin? Pera ng gobyerno, pera ng taong bayan. Imbis na dalin mo sa trabaho, makapag-produce ng maraming trabaho sa ating bansa, mapababa ang mga bilihin natin. Ano po ginagawa? Ganyan po. Band-aid solution. Mga kababayan, magugustuhan po ba natin ito, mga kababayan? Itong mga kababayan natin sa Batangas, gising-gising po. Yung binibigay po na pera nitong sinasabing inahing buhaya, di umano, ay hindi niya po pera yan. Pera po ng taong bayan yan. Pera ng taxpayer yan. Pera ng mga negosyante nagtatax yan. Pera ng mga OFW yan na nagtatax. Pero ang naikinabang lang po, marami pong pumapasok yata sa kanila kaysa binibigay po sa inyo. Di po ba? Dahil grabe po ang nilagay po dyan. Billion-billion po yan. Billion-billion po ang nilagay nila riyan. Kaya nga po wala silang mga programa. 3 taong walang programa. Dinala po tayo sa issue ng isang damukal na korupsyon. Di po ba? Kaya dapat po yan, i-abolish na po talaga yan. Tama yung sabi ng Vice President. Gugustuhin pa ba ng mga taga-Batangas na maglingkod ang ganitong klaseng politiko na napakaraming anomalya? Anomalya sa pera. Di ba? Vote buying at anomalya ng asawa na hindi pa nagbayad ng service fee o sinasabing yung sa mga abogado na naginamit dito sa law firm ng asawa ng Vice President. Po ba? Kaya po dito po, sino sinasabi nga po ng Vice President, hindi siya kandidato. Hindi siya kandidato para siya po bakbakan ng bakbakan at siraan ng siraan. At siya ay walang kinalaman sa sinasabi nilang mga issue ng korupsyon. Gawa-gawa, planted daw ayon sa Vice President. Ginagawa nila dahil gusto nilang pabagsakin dahil napakaraming alam ng Vice President. Napakarami niya pong alam na anomalya, lalong-lalo sa institusyon ng Kongreso at Senado. Diyan kasi nag-uumpisa ang korupsyon. Diyan nag-uumpisa ang korupsyon sa bansa. Pagka sila na ang humahawak ng pondo ng bansa, diyan po nagkakaroon ng hokus-pokus na. At tuwan-tuwa po diyan ang mga buhaya at mga inahing buhaya. Tuwan-tuwa na po sila, lalo pag panahon na raw po ng budgeting, ay tuwan-tuwa na po ang mga inahin at ang mga ulupong at saka sinasabing mga tatay na buhaya. Tuwan-tuwa na raw po. Kaya gising-gising po tayo. Kaya dito po, nakita niyo po, biglang bumait. Biglang bumait po ngayon si Congressman Luistro. Napakagalang na po ngayon. Nakita niyo po, parang hindi na po makabasag pinggan ng isang congressman. Parang wala pong kinalaman sa mga vote buying na lumalabas po at iniimbestigahan ng ombudsman. Parang wala po siyang kaalam-alam. At talagang tinu-tinong politiko, mga kabayan. Nakita niyo po mga tinarabaho sa atin itong mga 19 Congress. Puro pera. Grabe po yata sila. Kasugapa sa pera. Wala nang takot. Hindi na po kinikilabutan. Wala na pong takot ito sa Diyos. Mga tamay sa paggawa yata ng masama. Lalo-lalo sa corruption yata. Mga kababayan. Kaya gising-gising po tayo. Panahon na po ito. Ito, isang tulog na lang po. Isang tulog na lang, kinabukasan po. Maaga po tayong pupunta sa presinto natin. Mag-uumpisa po ang botohan ng 5:30. Kung hindi po nagkakamali, sige, o alas 6 ng umaga, ay bukas na po ang ating mga presinto, mga katamay. Kaya yung sinasabi po ng Vice President, talagang totoo po yan. At tayo po mga kababayan ko po sa Batangas, lalo po dyan sa 2nd District, kung hindi nagkakamali yung lingkod. Nabigyan na po kayo ng pera ng inahing buhaya di umano. Tinanggap nyo na po. Okay po yan dahil pera po ng Pilipino yan. Pera po yan ng taxpayer at ng tax ng OFW at tax po ng mga business, mga negosyante sa ating bansa. Okay yan. Wala po kayong utang na loob dyan sa Congressman Luistro. Wala po kayong utang na loob para tanawin nyo po ng utang na loob na iboto nyo siya. Mas marami po siyang nakuha sa inyo, di umano. Kung kayo po nabigyan ng 3,000, 5,000 o higit pa riyan, mga kabayan, at tanungin nyo naman kung gaano naman kalaki ang nakuha niya sa inyo o sa amin na mga taxpayer. Di po ba? Napakalaki. Kaya nga nagsiyaman na sila eh. Grabe na po ang inunlad ng kanilang kabuhayan.
pati po ang kalahi-lahian nila ay yumaman na po yata sa politika dahil nga ro sa sinasabing mga tatay o mga amang buhaya at mga inahing buhaya di umano. Di po ba? Pagdating po sa pera natin. Kaya yung ginagawa po na biglang bumait, pwede po silang magbalat kayo. Ang mga ganyan pong mga ulupong, mga buhaya, mga tambay, madali pong magbalat kayo yan, mga di umano. Madali pong magbalat kayo yan. Magbait-baitan. Pero pag nakuha na po nila kapangyarihan nilang inaasam-asam, ayan, umpisa na naman po yan. Baliwala ka na naman riyan. At talagang sila na naman na naghahari, lalo-lalo po sa Kamara, mga tambay. Katulad po na isang congressman, nakita po natin yan. Mga kababayan, mga instant injustice po kung magbigay yan. Huhusgahan ka na rin yan. At matindi pong gumamit po ng proseso ng batas yung mga yan. Ipakukulong ka niya sa Kongreso. Instant injustice po ibibigay sa dyan. Wala kang hustisyang makukuha dyan. Injustice ang ibibigay sa dyan. Sila po ang masusunod dyan. Ganyan po dyan. Napakarami po pinakulong yan. Di ba? Contempt. Gagawin ka lang resource person dyan. Kukumbidahin ka. Wala ka namang kaso. Kukumbidahin ka nila. Pagsasalitain ka. Pagka hindi nila nagustuhan, ikukontempt ka nila. Ganyan po katindi ang mga congressman na yan. Isa po yan. Isa po yan sa mga matitindi po yan. Kaya wag na po natin ibalik yan, mga kababayan. Wag na po natin ibalik yan. Napakarami pong ibibigay na problema sa atin yan. Yung mga ganyang klaseng politiko. Mga kababayan, unang-una, nakita po natin kung paano po sila, ginawa, naging walang hiya, di umano. Mga walang hiya, di umano sa ating pera, sa ating tax. Itong mga politiko na ito, mga kababayan. Saka mahirap pagkatiwalaan yung mga may issue. Issue ng asawa, rape case. Issue niya, isang damukal na pera, hindi maipaliwanag, nagpapamigay. Vote buying. Kaya dapat po yan, imbestigahan. Pagka ang Pangulo ay ang Vice President ng Pangulo, maimbestigahan po yung lahi na yan. Kailangan po imbestigahan yan. Kung saan ang galing ang isang damukal na pera pinamimigay niyan. Di po ba? Talagang yung sinasabing ayuda, talagang dapat masili po yung mga ayuda na yan. At kung talagang yung ayuda na yan ay nahawakan po ng Pilipino, ng may hirap na Pilipino nating kababayan. Tayo, kung yan talagang walang corruption yan, mga kababayan. Isang damukal ang pinalabas nilang pera riyan. 3 taon tayong dinala sa ayuda ng mga tao na yan. Kaya bigla po umasenso yung mga yan, di umano 3 taon Yung mga congressman, 3 taon po, nagsiyaman yata. Dahil po sa programang puro ayuda. Kaya tuwan-tuwa po ang mga buhay Tuwan-tuwa po ang mga buhaya. Dahil puro ayuda, kaya marami silang pera Tapos matutuklasan po natin ang ginagawa po nila sa kapirahan natin. Dadalhin lang po tayo sa bicameral conference committee report. At pati po ang kanilang mga pondo at ang kanilang mga binibigay natin mga pondo sa bawat opisina nila, 'di ba? Walang public hearing. Nakitaan niyo na ba? Pagka po sila'y gumagawa ng batas at naghi-hearing po, 'di ba? Hini-hearing nila yung mga pondo ng mga ahensya. Nakita po ba natin at nadinigan na hini-hearing din po sa Kamara at sa Senado yung kanilang pondo? Di po ba walang public hearing sila? Saan po nila dinadala di umano? Sa bicameral lang. Bicameral. Wala na public hearing. Na talagang merong mga debate, kinu-question ang kanilang pondo na binibigay ng taong bayan. Di ba? Wala Ganun po sila katindi pagdating po sa paghawak ng pera ng bayan. Kaya dapat po baguhin na yan. Mabago na po yan. Umpisahan na po natin. Isang tulog na lang po. Malapit na po. Ilang oras na lang. Nasa ating kamay po ang pagbabago, mga kababayan. Itong mga congressman na ito ay hindi na po ito kailangan at hindi po ito makakatulong sa ating bansa. Hindi po. Ang nangyayari po, sila po ang nagiging problema pa natin dahil sa pag-unlad ng ating bansa. Never uunlad ang bansa pagka ganyang klaseng mga politiko ang maglilingkod sa atin. Mga sugapa, mga sakim, di umano, sa pera ng bayan. Di po ba? Grabe. Napakarami pong lumalabas na issue sa mga yan. Kaya po hindi po karapat-dapat. Kaya nga po napag-iiwanan na ating bansa, di ba?
napag-iiwanan na ang ating bansa. Napakarami na pong bansa na ang ating bansa po ay napag-iiwanan na. Katulad po ng Vietnam. Ang Vietnam po, di ba? Tinatalo na tayo ngayon. At talagang gumaganda pa ang kanilang ekonomiya. Samantalang tayo, saan po tayo? Saan po tayo nagiging progresibo ngayon? Saan? Saan? Sa pulburon. Dumadami ang pulburon sa atin. Dumadami rin po ang tumatangkilik dito. Mga addictus. Dumadami mga drug lord. Di ba? Dumadami po ang mga iskalawag na pulis. Narco-politics yata, dumadami na rin. At dumadami po ang magnanakaw sa gobyerno ngayon. Dahil wala na po nag-iimbestiga ngayon sa mga nakawan. Dahil tinanggal na rin yung mismo mag-iimbestiga para dito lumaban sa korupsyon. Tinanggal po ng Pangulong Marcos. Di ba? Tinanggal niya yung anti-corruption. Di ba? Yung ahensya na ginawa ni dating Pangulong Duterte, tinanggal po yan. Yung sa pamumuno po nila, Greco Bellica po yata yun, di ba? Yung isang tinatag po ni dating Pangulong Duterte para imbestigahan po lahat ng korupsyon ng mga taong gobyerno, lalong-lalo itong mga congressman at mga senador. Wala. Tinanggal na. Kaya po, malinis na po sila ngayon. Magnakaw. Di umano, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan, baguhin na po natin ang politika sa ating bansa. Umpisahan na po natin, katulad po nito ni Congressman Luistro, hindi na po kailangan yan makabalik sa Kongreso, mga kababayan. Wala po tayong pakinabang dyan. Sila po ang malaking pakinabang sa atin. Pero sa mga yan, wala tayong pakinabang. Gagawin lang po tayong pulube. Bibigyan lang po tayo ng ayuda galing din sa atin. Walang programa, mga walang programa. Kaya nga po dinadala tayo sa ayuda dahil wala silang programa. Walang solusyon. Walang solusyon ang trabaho po nila, hindi sila nagbibigay ng solusyon. Di ba? Yun ang nakikita natin eh. Ano lang ang solusyon nila? Pera. Pangmatagalan ba solusyon ng problema? Pera, kawalan ng trabaho at nagtataas ang bilihin. Dadaling ka, pag binigyan ka, sandali lang yan. Tapos, doon pa rin yung problema. Kaya wala silang solusyon eh. Tapos pagka pera na ibinigay sa'yo, mas marami yata yung kanila. Di po ba? Kaya isip-isip po tayo. Black voting po tayo mga tambay para mabago na po ito lahat. At hindi na po tayo na makakita ng mga ganitong klaseng mga congressman. Nakala mo kung magpamigay ng pera, sako-sako yata, kala mo kanila. Vote buying. At may mga asawa pa na rapist, mga tambay. At hindi nagbabayad ng utang, estapador. Hindi natin kailangan ng ganyang mga politiko. Di po ba mga kabayan? Kaya mga taga Batangas, umpisahan nyo na yan bukas. Malapit na. Malapit na po. Ilang oras na lang mga kababayan. At syempre po, maraming salamat po sa ating mga subscribers. Mga tambay, thank you po sa inyo mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod, thank you rin po. Shoutout. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Annie Joe. Thank you po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Ingat po, maingatan nawa po kayo. At syempre po, yung nakakagusto naman po ng ating tambayang makabayan sa YouTube, TikTok, maraming salamat po. At syempre po sa mga nagsusubscribe, like, share, and comment, maraming salamat po mga kababayan. At yung dasal at dalangin po, lagi po natin isama sa dasal at dalangin ng ating dating Pangulong Duterte, Vice President, na sila po maingatan at mailayo po sa kapahamakan at makabalik po ang dating Pangulong Duterte sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Black voting po tayo, solid po, PDP laban, para hindi na po tayo makakita ng mga ulupong, mga buhaya, mga tambay, napaka-importante, at mga aso na wala pong pakinabang kung hindi kumahol na kumahol at mangagat ng mangagat, kagat na kagat sa'yo para ikaw ay pabagsakin. Hindi na po natin kailangan yan. Black voting, solid PDP laban, mga kabayan. Sa muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po sa muli. Bumoto po tayo ng tama mga tambay para sa pagbabago. Thank you po. Bye-bye.